Good morning, everyone. First, let us observe a moment of silence to pray for those who passed away in the Resorts World incident. Today, after relentless effort of our operatives to identify the lone gunman of the tragic incident at the Resorts World, Manila, after backtracking, we have finally established the identity of the perpetrator. At 5:30 a.m. this morning, members of his family arrived and sat down with our SITG investigators. After thorough review of details, photos, CCTVs, the family confirmed the identity of the perpetrator to be Mr. Jesse Carlos, Filipino, 43 years old, separated, and a former employee of the Department of Finance. Suspect's last known address is at 1663 Felix Fuentes Street, corner San Lazaro, Barangay 339, Zone 34, Santa Cruz, Manila. He was a former employee of the Department of Finance, stationed at the one-stop shop. He was discharged for SALN issues, misdeclaration, and non-disclosure. He is heavily indebted due to being hooked in casino gambling, according to his immediate family. This became the cause of misunderstanding with his wife and parents. He is married to Jen Carlos, has 3 children, 1 son and 2 daughters. He has a bank account with an outstanding debt of 4 million and several other non-bank related debts. He sold his Ford Ranger due to financial constraints. In the interest of justice, members of his family are with us here today. They express their deepest sympathy to the families and friends of the victims and to the public in general. They share the pain brought about by the act of Jesse. Today, we hope to have brought closure and peace to the bereaved families. We mourn with you. On this note, we also reiterate our prior statements that this is not an act of terrorism, but this incident is confined to the act of one man alone, as we have always said. We have and will continue to base our pronouncements on facts and pieces of evidence properly gathered. We will not allow people or any individual or any threat group, whether foreign or local, to use this situation to advance their propaganda or personal interests. This is our duty to the Filipino people and to the international community. Finally, we ask for people and individuals to stop spreading false speculations linking this act to terrorism. Again, as we always maintain, this is not an act of terrorism. Help us build peace here in our region by spreading only the truth. Moving forward, we will continue to investigate. We ensure to the families that we shall spare no one of any lapses committed during the incident. Thank you and good morning. So, here we are now. Ito po yung magulang ni Jesse at ito po yung may bahay niya. So if you have any questions, please feel free to ask. Wala? So okay na? Yes. Sir, ma'am, good morning po. I'm Rida Reyes from GMA7. Itatanong lang po namin sa mga magulang po, sa misis po niya. Meron po bang indikasyon kayong naramdaman o nasabi sa inyo itong si Jesse ilang araw bago nangyari itong insidente? Wala po. Sir, sinabi po ng pulis sa initial findings na deranged yung ginamit na term. Ito po ba pinasisinungalingan ninyo or meron po bang basihan dito? Deranged po or wala po sa tamang katinuan, sir? Meron siyang problema po. Financial po. May problem po. Sir, kayo po ba yung naniniwala na siya ay may
problema sa pag-iisip? Opo. Sa papaano paraan, sir? Ano pong detalye, sir? Ah, Paano niyo po, sir, nasabi? Pwede wala po. Wala po si problema ng pag-iisip. So, hindi po totoo na siya ay meron pong problema. Sir, dun sa magulang ulit, sir. Sir, alam niyo ba kung sa anak niyo ba yung yung baril or kung saan niya nakuha ito? Hindi ko po alam eh. So, hindi ho sa Hindi kanya. ko po alam eh. Sir, kailan niyo huling, bago nangyari yung incident, kailan niyo huling nakausap yung anak niyo po ba? Kasama niyo ho ba yan sa bahay po? Hindi po, malayo po sila. Wala ho na sabi sa inyo na tungkol sa... Wala naman po sinasabi. Sir Almayalde, tanong ko na sir, tungkol doon sa baril, may additional info na ba tayo kung ano po? Yung baril, we have the serial number. The last known date of registry is 1998, yung maiksi, no? The other one is defaced. According to his wife, hindi din niya alam kung paano siya may baril. It's because although they live in one house, no, parang meron ng konting misunderstanding between them. It's because nga nalulung sa sugal itong asawa niya. So parang hindi na sila nagpapansinan. Although they live in one house, they still live in one house. Sa mga magulang po ni Jessie, bago po nangyari itong insidente, meron po ba siyang nabanggit sa inyo? Wala po. Wala po. Ano po yung napansin ninyong pagbabago sa kanyang kilos o gawin? Bihira ko kami magkita eh. Malayo na kasi yung bahay namin sa kanila eh. Meron po ba kayong kahit kay General Albayalde po? Meron po ba kayong alam, sir, na baka kausap ni Jessie o kasabwat dito sa pag-atake? Wala, no? Wala. Itong si Jessie, he acted on his own. And according to his wife, yun nga, may problema siya sa pera, no? Kaya sila nagkaroon ng misunderstanding, no? Hindi na sila masyadong nag-uusap nga ng asawa niya. She could not just talk right now dahil medyo inaalala niya yung mga anak niya. They have 3 children kasi, no? At kanina pa siya medyo pataas pababa yung kanyang BP. Although normal naman siya ngayon, pero depressed siya, no? She's so depressed. Kahit nung kanina madaling araw nakausap natin siya, no, na nalocate natin yung kanilang tahanan. And this one also shows Jessie in one casino, no? Dito sa Metro Manila. So he's been frequenting one casino dito sa Metro Manila. Hindi lang natin sasabihin kung saan. So dito siya parang nalulung sa sugal. This was taken also through CCTV. No? And also to bolster the account na siya talaga, we have here also yung gas boy. No? Andito yung gas boy. Kung saan bumili siya ng 1.5 liter na gas. At nandyan yung video natin, we'll play the video. Nakuha yan sa CCTV doon sa barangay kung saan siya bumili ng gasoline. And this is the gasoline boy at pinapatunayan niya na siya ang nagbenta dito kay Jessie. At nag-iisa si Jessie nung bumili siya ng gas. Anong word ko? Yung word, sir? Oo. Nakuha na ko rin po, sir. Hindi, sir, ginagawa nila doon.
So, 11-5, June 1. Ito yung subject natin, sea oil. Kumakaroon siya sa taxi. Makikita natin na nakapatag na siya. Taas ko yung audio, sir. Nakapatag na siya. Nakapackpack siya. Meron siyang stick bag na itim. Maliban sa backpack niya. Hindi, sir. Walang lang. Ayun, gumagawin ko mo. So, several times mabahal siya ng taxi. Iba. Yan, hold. Isa yan. Ay, gumagawin. Tumat pa ako dyan. Tutubuhin mo lang yung phone mo. Tama ka na. Oh. Ano ba ganun? Ano yan? Yung parang napupulan. Sandek? Monitor. Visibility. Yung video ang gumagana. Hey. So, lumalabas yung suspect natin. Nakahulukan. May bukas suspect natin, hindi na po. Nakahulukan siya. Yeah, okay ka na. Okay na. Nakahulukan yung suspect natin. Natin yung body na Oo. Nakapans na siya. Nakapako na siya. Ang sapatos niya is 90. 90. Makikita na sa video ang sapatos niya na. Puso, ito pong napapanood ninyo ay CCTV footage na inilabas ng NCR Police Office sa pamamagitan ni Police Director Oscar Albayalde. Ito po yung gas station na sinasabing pinagbilan ng dalawang tig 1.5 liters na gasolina. Itong sinasabing gunman sa Resorts World Manila na in-identify ng pulisya na isang Jesse Carlos, isang Filipino partner. Partner at mga kapuso, matatandaan po nang pumasok itong armed man, itong kinilala nilang si Jesse Carlos sa Resorts World Manila nung hating gabi nga ng Biyernes ay may dalang mga armas at meron din siyang daladalang bote ng gasolina. At yun yung ginamit niya sa pagsusunog ng ilang mga gamit dun sa Resorts World Manila at yun din di umano ang ginamit niya para sunugin ang kanyang sarili nung siya malapit nang mahuli ng mga security personnel ng naturang hotel casino. Yan yata yung binubuhos niya, partner, dun sa mga lamesa, no? Dun sa casino area ng Resorts World Manila. Ang sinasabi kasi, partner, ay nung siya ay malapit ng... Yan yung sa inset, partner, yung nakikita ng mga televiewers natin. Nasa may kanang bahagi po ng screen yan.
siya ay nagpaputok ng kanyang armas, pero it was pointed towards the air daw. Pero nung sinusubukan niya ng mag-extricate ng kanyang sarili, ay doon na siya nagsimulang manunog para ma-distract yung mga security personnel na humahabol sa kanya. Ilatag ko lang ulit, partner, yung mga informasyon na sinabi ng National Capital Region Police Office tungkol dito sa suspect, si Jesse Carlos. Gaya na nabanggit ko, isa po siyang Filipino, dati po siyang empleyado ng Department of Finance. At ang sinasabi based sa kanyang mga records ay talagang grabe ang utang daw nito, partner. At ang sabi ni Police Director Albayalde ay nalulung sa casino itong si Jesse, yung gunman nga. Base na rin ito sa pakikipag-usap ng mga pulis sa kanyang mga kamag-anak. Nandun yung kanyang tatay, iniharap din yung kanyang mga magulang, at yung asawa niya nitong si Jesse Carlos. Lahat ito nilalatag nila para ipakita na hindi po may kaugnayan sa terorismo yung nangyari sa Resorts World, at itong may suspect na ito ay isa pong Pinoy. And this would probably explain, partner, kung bakit kahit na yung ilang mga nakausap, sinasabing hindi naman daw nila nakikitang nag-frequent itong suspect na ito dun sa naturang hotel casino, pero makikita dun sa kanyang ikinilos na alam niya kung ano yung lugar na pupuntahan niya. So, malamang dahil nga sa sinabi na nalulung ito sa casino, posibleng hindi lang siya napansin, pero madalas ang kanyang pagpunta doon at napag-aralan niya na marahil ang mga pasikot-sikot sa naturang hotel casino.